Sa bawat bukirin, may bagong pag-asa. Binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay, ating kaugnay. Para sa magsasaka't kabataan, may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay. Sa agrikultura, tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama. Para sa masaganang Bicolandia. Isang mapagpalang at masaganang araw sa ating lahat. Welcome sa ating ikalimang episode ng Season 4 ng ating Kaugnay Podcast, Provider of Extension and Advisory Service. Ako si Christine Prieto, Technical Staff 4 ng ATI Bicol. Ngayong araw sa ating episode, isang karangalan na makasama at ipakilala ang isang leader na nagpamalas ng husay sa larangan ng agrikultura bilang isang kabataan na nagtataguyod ng Farm Youth Development. Ating kilalanin ang Federation President ng Tabaco City 4-H Club at hinirang bilang Most Outstanding 4-H Member of the Philippines ng taong 2025 na dinaos sa Alfonso Cavite noong September 5, 2025. Ating kaugnay, ating kilalanin, Sir Wilfredo Benaobra Jr. Yes, hello. Magandang umaga, sir. Good morning po, ma'am. So, sir, maaari po pa magpakilala para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yan, so hello po sa ATI of course and to all the young farmers out there, Bicolano people there. I'm Wilfredo Benaobra Jr., currently po the Tabaco City Federation President, and as well as newly appointed po ako ngayon ng Albay Province. So I'm currently handling the Federation of Albay Province as of this moment. And aside from being a leader, I'm also a student leader in the Bicol University College Student Council as a CSE President and handling different organizations as well. So mas proud po ako siguro sabihin sa lahat ng mga meron ako ngayon is I am a young farmer. Yan, hindi lang pala sa agrikultura ng mamayagpagang Yes po. ang pagiging leader, kundi pati na rin sa inyong paaralan. Yes. And ano ko rin, sir, na nakatanggap din kayo, kayo rin po ay rank third po bilang Yes. most outstanding teacher in the Bicol region. Yes po. Sa that's true. secondary education category. Yes po. So yan, sir, paano nyo, sir, na ano yung oras nyo sa pagiging leader sa 4-H and ito rin sa inyong Yes. mga extracurricular sa inyong school? Actually po, ma'am, pagka tinatanong ako paano ko siya nababalance, ang lagi kong sinasagot sa kanila, wala kasi akong specific method to balance my time or whatever. Basta alam ko lang po na mahal ko yung ginagawa ko. So yan talagang, sir, Oo. pag passion mo talagang ginagawa Yes. mo, parang nagiging natural na lang. Yes. Sabi ko like, masaya lang ako sa ginagawa ko. I really love my job kasi doon ko lagi hinuhugot. Bakit ko nagagawa lahat ng bagay na yon? It's because I love what I'm doing. I put my heart. I'm passionate with everything I do. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay, I'm gonna do everything as long as nagiging masaya ako doon and it give positive result to people. Like yung sa outstanding teacher of Bicol Region. Actually po, just to give a glimpse of the story, 35 kami magkakalaban that time. Tapos, feeling ko ako yung pinaka-unprepared na candidate kasi late ako dumating. I mean, I don't tell people na maging late. Pero late ako, siguro kasi nangyari doon dahil sa biyahe. Tapos wala pang preparation at that time. And then sabi ko, okay, sige, try ko lang. If matalo ako, okay lang naman. At least I try. Tapos after ng competition ko na yon, from the preliminaries and final round, diretso ako ng ATI. Dito ako diretso kasi may other speaking engagement ako. So, I was very happy kasi although like ang daming mga ginagawa, naging maganda yung result and nalaman kong nanalo ako dito rin sa ATI. So sabi ko, grabe yung ATI, parang it's giving a positive energy talaga sa mga ginagawa ko. And also as a leader in the community and sa farm namin, siguro kasi mahal ko din talaga siya. Like hindi siya nawawala sa system ko. Like, I really wanted to do that. Like, itong help kina lolo, kina mama sa farm. And then, aside from, like, doing, excelling in academics or whatever, meron din kasi ako kinahandle ngayon na parang personal business ko rin as a young individual. So, I earn for myself. And siguro flex ko, like, pinapaaral ko yung sarili ko. So, although may means naman yung family ko to support my education, but, alam mo yan, proud ako because I was able to send myself to college and then
gagraduate na po ako sa June 19 and sana mag-Latin honors. Advance Yeah, congratulations. thank you so much, ma'am. And also, apart from that, ano din po ako like, outstanding student din ako ng Bicol University Tabaco for 2 consecutive years. Juggling everything out din talaga. So, again, sa dami ng sinabi ko about sa mga nangyayari sa buhay ko, it will always boil down doon po sa sinasabi ko na pag mahal mo talaga yung ginagawa mo, pag masaya ka sa ginagawa mo, everything will follow. Like, parang naturally, ay, nakaya ko siya, kahit stress na ako, kahit nade-depress na ako or whatever, nag-anxiety na ako, parang nakakaya mo pa rin siya kasi you are after sa bagay na nagpapasaya sa'yo. But you're not after of the awards. Kasi if parang sinasabi na to, ang dami na na-achieve or whatever. Yung satisfaction, sir, Oo. na nakukuha nyo dun Yes sa mga po, ginagawa ma'am. nyo. That's true. Tapos, sinasabi ko sa kanila na, okay, parang ganito na pa yung result. Pero sabi ko, di ko siya napapansin kasi ang lagi kong pinapriority kung saan ako masaya. Yan. Yun, sir. Yun. Hindi lang kayo huwaran sa agrikultura, Yes po. pati sa larangan ng iyong akademya. Yes Ayan. po. So yun, sir, dun, sir, sa yung naging, dun, sir, sa award, di ba, sir, out of 13 Yes po. 13 regions, kayo ang nagwagi bilang most outstanding Yes 4-H po. member. So, bago yun, sir, paano kayo, sir, naging, paano, sir, nagsimula ang inyong journey sa 4-H club? Siguro, it came from a very sad story, to be honest, ma'am. I'm a son of a farmer. Tapos, si Papa po kasi, nawala siya. I always tell this to people kasi gusto ko ma-inspire sila. Nung nawala si Papa, during ng time na nagtatanim siya, so, like, ang sakit lang sa pakiramdam kasi he is feeding a lot of people dahil si tinatanim niyang palay, mga gulay. Pero, at that moment, parang wala man lang kaming walang-wala kami or whatever. So, sabi ko that time, ang hirap ng buhay ng farmers and then nawala pa si Papa. Actually, ma'am, hindi ko na plinano mag-attend ng college. Sinabi ko na sa sarili ko na, okay, tanggap ko na, wala na si Papa. No one will finance my education. So, sabi ko, Ilang mag-stop taon na. kayo, sir, nung namatay po si Papa? Around, siguro, 19. I was so young. Few years, pala, Oo, sir? ang tagal na po na, I mean, almost 4 years. Yeah, 4 years na po si Papa. Tapos sabi ko noon, parang ayoko na mag-aral kasi sabi ko, ano pa yung sense? Wala naman yung mag-support sa'yo or whatever. Pero yun po, parang aside from, I mean, yung parang, alam mo yun, yung instead of mourning, ang ginawa ko po that time, inisip ko ano yung mga bagay na pwede kong magawa. So, doon, nagkaroon ako initial conversation with my friend from Visayas siya. Tapos, may 4-H siya. Tapos doon ko sa kanya nakilala yung 4-H, hindi mismo sa Tabaco. Tapos sinabi ko, ano ba yung 4-H? Ganon. Share niya sa akin yung So, 4-H. ano nga ba, sir, yung 4-H para sa mga di nakakaalam? Ayan, 4-H is a youth organization. It is funded by the government as well. It is also under the Agricultural Training Institute as well as the Department of Education to strengthen the youth participation in agriculture. So, it stands for Heart, Head, Hands, and Health. So, yun po yung 4-H club. Tapos nung nalaman ko yun sa kanya, sabi ko, okay, meron pala sa Tabaco City. Ang nakakatawa lang doon kasi siniksik ko yung sarili ko doon. Alam mo ba, ma'am, nung nagkaroon ng first General Assembly, pinapunta kami doon kasi nag-i-inquire talaga ako. Dinala ko yung mga kabarangay ko and mga friends ko para ma-experience din nila. Nung pumunta ako doon, pinilit ko yung sarili ko maging Federation President pero first time ko pa lang. Like, di ko pa alam kung anong 4-H, ano ang idea. Pero kasi, na-hype up ako, ang ganda ng 4-H that time. Kasi nakakita ko yung result nga doon sa friend ko sa Visayas. And then, ayun, hindi ako nanalo sa eleksyon kasi bida-bida ako. Pero ayun, nanalo ako as vice president. So, yung kwento bakit ako naging president kasi yung president namin, nagkaroon siya ng family na and I'm happy for him. So, sana all. So yun, sir, na nagsimula kayo 2019. 2019 pala kayo nag-engage Yeah, sa 4-H. yes. Pero sa ilang taon pa lang, sir, naging president na agad kayo. Yes po. And 2025, so mga 6 years, sir, 6 years pa lang kayo sa 4-H. Pero nanalo na kayo bilang Yes po, most outstanding 4-H. Like, di ko talaga siya iniisip, ma'am. Tapos, ayun, nung diretso na yun, naging Federation President na ako. Then, madami akong binago. I started our Constitution and bylaws. Like,
Ginaf ko talaga yon. We seek for the support of the local government unit, particularly the city agriculture office, and supportive naman talaga yung aming city. And also our mayor and everything. So dun siya nagbago, dun ako nag-start, ma'am. I started from a very sad story, and up until now, di ko naman in-expect na pupunta ako sa lugar na nandito ako ngayon or ini-interview ako ngayon. Di ko naman to inisip, di ko naman to in-anticipate, pero it just happened. Kasi sabi ko, masaya ako sa So ginagawa ko. prior sir sa pagsali nyo sa 4-H Club, year 2019, nag-engage po ba talaga kayo sa agriculture? Yes po. Si Lolo po kasi meron siyang meron siyang farm. And ang tawag doon mahagol-hagol. And it's kind of a term na parang very Bicol. Tapos siya parang bulod siya in a term. Tapos pumupunta kami doon ng Lolo, bata pa ako. Tapos tumutulong ako sa kanya. Tapos ayun, sa family din namin, sa side din ni Papa, tumutulong din ako kasi si Papa nagtatanim rin. So, bata pa po talaga ako, immersed na talaga ako into agriculture. So yan po. So ano yung mga pagsubok o dagok na yung kinaharap sa sa agriculture? Mm-mm. Yan. Napakarami. Siguro kung bibilangin ko, hindi mauubos na ng memory yung camera natin. Pero, Sige lang, sir. Marami kami extrang dala. yes. Ayun. Actually, napakarami po talaga. Siguro ang pinaka-relevant is yung reality na nararanasan lahat ng mga farmers. Kung sino nagtatanim, sila yung walang makain. Yan po talaga yung Yan po yung realidad pinaka-chance. ngayon. Yes po. Kasi si Papa, nagtatanim siya. Tapos ang ironic, kahit nagtatanim kami, kinukulang kami. I experienced that yung tipo na kailangan namin mangutang ng bigas kasi wala kaming bigas, pero Pero sir, nagtatanim kami ng palay. 'Di ba? So parang, okay, parang ito yung reality ng mga farmers. Bakit ganun? Tapos, pangalawa po siguro, naranasan ko kasi nalulugi din yung mga farmers. Naranasan ko yung kay Papa na parang, nagtanim siya, very eager siya magtanim. Tapos after po nun, nung magbebenta na siya, oversupply. So, bababa yung presyo. Tapos napipilit na si Papang ibenta yung gulay ng napakababang presyo para hindi lang masayang. So, hindi nakakabalik yung kapital. lugi pa. Oo, as in, naranasan ko po yun. And then, pangatlo po siguro, maraming mga kabataan din na katulad ko ang discouraged na talaga. Kasi knowing yung dalawang reason ko lang, knowing that, hindi ka na talaga gaganahan sa agriculture. Ngayon 'di ba po yung average age ng mga farmers ay Yes. nasa 57 ay Opo. 57 to 60 Yes na yung po. average age ng farmers. That is very true. Pero iyon, aside from that, gusto ko malaman ng mga young individuals na hindi pa alam ang 4-H na ang ganda ng 4-H actually kasi it will transform your thinking na okay, ang agriculture pala hindi lang sa pagtatanim. So yun. And then, napakarami din ng mga problema talaga na nangyari. And then, again, yung mga problema na yon siguro, dapat yun yung pinapansin ngayon, dapat binibigyan ng solusyon. But unfortunately, we see the climate right now and I think that's impossible pa. Pero hopefully, we give hope to people and then, we give courage to people to really stand up and then, as well as claim our spaces. Kasi by that, I think we can solve the problems na nararanasan natin. So dun sir sa mga pagsubok ay yung mga personal Yes po. personal experience sa yun problema pagsubok. Ano yung mga ginawa mo sir para yun kahit papaano ay malampasan yung mga problemang yun. Ayun po, very transformative. Wow. Ano po kasi, I have a friend in Microsoft and then other organization na technology developers. So, I have a friend from different places. We develop an application called iFarm. Nanalo po kami, YFC awardee kami. We also won different competition like Ecothon Philippines and other platform. Nanalo po kami doon. Ang ginawa naming project, kasi di ba po sabi ko yung experience namin na si Papa pupunta sa market, tapos oversupply na pala, bababa yung presyo niya. So, we develop an application, it's called iFarm, to connect them to real market. Makita nila kung ano ba yung currently na napakaraming supply. So, para at least malalaman nila ano ipoproduce nila by next time. They can foresee the market. And also, they can automatically sell in that platform. Like, ipopost nila ilan yung available sa kanilang product, and then bibilhin siya ng mga wholesaler or whole buyer or whatever. Tapos, may ensure natin na mabibili sila in a competitive price. Tapos, dun po sa application din na yun, naranasan ko din po kasi ng mga farmers pa nagkakasakit, wala silang pera. Or like, okay, magtatanim sila, tapos nagkasakit sila, yung nakuha nilang benta,
panggamot lang, kulang pa, mangungutang pa sila. So, in that application, we also integrate the insurance SIM para at least they can apply for insurance. So ito po ba sir na app na sinasabi nyo, available po ba ito sa ano? Currently Sa po, we're currently processing the licenses to release the application. So actually, very long overdue na siya. The problem is the money. We don't have the resources pa talaga. So, hopefully soon, we can release the application. And nakita naman yung mga tao, pinapresent ko yun whenever I go to other places. So, sana maging available na talaga siya kasi may mga problems pang inaayos. Pero hanggang ngayon, pero the idea of the application, napakaganda niya. Kasi kaya mag-save doon ng mga farmers. At the same time, kaya din nilang mag-apply sa mga loans. So, lahat ng mga nag-offer ng loan, pwede din sila makapag-apply doon. At as well as, yung application, integrated siya ng weather forecasting, as well as, meron din siyang challenge type for young individuals. So, Nakita ko talaga sir yung ano sa iyo, yung passion for agriculture. yes po. Sir kasi for example sir, etong app na sinasabi nyo, hindi lang siya parang pang individual yung impact, kundi Yes. pang community. Yes Hindi po. lang para sa inyo, para na rin siya parang sa lahat, para sa Mm-mm. lahat. Ayan. So napakarami sir ng inyong mga ginagawa at yung Opo. impact nyo hindi lang sa mga youth, 'di ba? Kundi para na rin sa mga regular or sa general Yes po. farmers sir. So yan sir. So sino-sino sir yung mga naging inspirasyon mo? Naging inspirasyon mo para manalo dito sir sa 4-H dito sa 4-H club. Una po, dinedicate ko lang talaga siya sa sarili ko muna. Kasi po, sabi ko, actually ma'am, nung nag-a-apply pa lang po ako, uncertain ako, di ako sure, kasi sabi ko, baka di naman ako manalo. Pero risk taker kasi ako, like, I always try, even if alam kong matatalo ako. Kasi at least, hindi ako ihahunt ng regrets. 'Di ba sir, sabi nila yung mga nagtatagumpay talaga ay yung mga risk taker. Yes po, Yung ma'am. mga hindi natatakot sumubok. Yes. Tapos yun, trinay ko po siya and then sabi ko, okay, I will just dedicate to myself. Wala akong sinabihan na mag-apply ako. Ang nakakaalam lang po, city agriculturist namin, kasi yung ibang 4-H members, tapos wala nang ibang nakakaalam. Tapos wala ibang nakakaalam na nag-regionals na pala ako. Walang iba nakakaalam, nasa national na pala, nasa Alfonso na ako. Eh, di ko sila sinabi kasi ayoko siyang i-broadcast sa mga tao. Until nalaman na lang nila, pinost na ako ni Conquercel, pinost na ako ng iba't ibang mga Ay, tao. sir, 'di ba sir, meron pang memorandum sa Tabaco City? Yes po. Binigyan pa ako ng commendation ng city namin, ng commendation ng province. No, pinost nila ako, doon na rin nalaman, ay, panalo ka na pala. Sabi mo gano'n. So, I really dedicate it to myself first. Kasi, pag dedicate mo yung mga bagay sa sarili mo, malalaman mo kung ano yung goal mo and ano yung dapat mong gawin. Tapos, pangalawa po, I dedicate that to my father. Kaya, bakit ako nag-4-H? Bakit ako nandito ngayon? In-interview ako, ma'am. Because of my father. I'm doing everything for my father kasi farmer siya. Sabi ko, this is the very least thing I can do para ma-advocate ko and para ma-amplify ko yung boses ng mga kabataan and yung boses ng mga farmers. Kasi di ko talaga inisip na mangyayari to sa buhay ko na For sure sir, kung buhay pa ang inyong papa, proud na proud siya yes sa'yo. po, saan na talaga. And I know he is proud kahit in heaven, di ba? Feeling ko proud naman siya. Tapos also, dinededicate ko rin po yung pagkapanalo ko sa family ko, sa friends ko, and most importantly, in the side of the ATI, si Ma'am Techi. Grabe talaga, Ma'am Techi, if nanonood ka ngayon. I really love Ma'am Techi from pagpanotary ng mga documents namin, pambalik-balik sa farm ni Ma'am Gigi and everything. Nandun talaga siya behind doors para suportahan talaga kami. Even like magtatawag ako ng 2 a.m. Available si Ma'am Techi para lang sagutin yung mga tanong. Kaya I really love the ATI staff as well as si Ma'am Gigi rin. So, I really thank Ma'am Gigi for like crushing me through. Like, yung lahat pigang-piga talaga yung utak ko. Like, akala ko magaling na ako. Tapos nung kinakausap ako ni Ma'am Gigi, baba pala ako. Parang mga ganun. Kasi, really, transform talaga ng ATI ako. Kaya nung pagpunta ko sa national, nung nandun na ako, confident sila. Tapos, even si Ma'am G, sinasabi niya, mananalo ka. Sabi ko, baka day man, madam. Sabi ko, gano'n sa iya. Sabi niya, mananalo ka nga. Then, yun na, nung interview na ako, siguro one thing lang po na sinabi ko dun sa interview ko and part of my dedication, tinanong kasi ako, ano daw yung edge ko sa mga kalaban ko. Maybe kasi other people, pag tinanong gano'n, sasabihin nila, magaling kasi kami, ganito kasi yung result namin. Sabi ko, yung sinabi ko lang doon, I am not after for the award. We have the choice not to apply. Pero kasi, what I'm applying, because
I wanted to amplify the voice of the youth. Kasi yun yung platform. Yun yung magandang platform para mapakita mo na yung kabataan may ginagawa. Yun yung platform para mapakita mo sa government, non-government organization, sa mga tao na huy, gumagalaw din yung youth individuals in terms of youth innovation and transformation. Kaya nag-apply kami doon. Sabi ko, kung sa community pa lang po namin, panalo na kami, di na kami Hindi, sir. mag-a-apply. Kasi talaga, sir, yung 4-H Club ay isang Yes napakagandang po. avenue talaga. Diba, sir? Opo, that is true. To promote agriculture. Yes. Yan. Diba nga ngayon, sir, marami ng mga munisipyo, pati na rin mga syudad na yung 4-H Club ay binubuhay nila. Yes Diba? po. Pati po yung yung ATI, gabi po yung support na binibigay ng ATI ngayon sa mga youth na gusto mag-engage sa Yes. agriculture. Kaya nga po ngayon, may training kami. So, Yes, sir, nasa t-shirt Oo, niyo pa. yung t-shirt ko, di ko na pinalitan. So, may training kami. Thank you so much to ATI. I've met a lot of people, young individuals rin. Most of them are mga newbie. Like, sabi ko, wow, ang nakakagaan naman ng puso na maraming mga baguhan sa organization ng 4-H. So, ayun. Again, yung dedication ko, ma'am, boils from not just within myself, but for the people na talagang tinulungan ako. And also those people na hindi ako tinulungan, siniraan pa ako. I thank them. Why? Kasi habang sinisiraan ka nila, you become a better version of yourself. Okay, sinisiraan nila ako. I'm happy kasi it gave me an avenue para maging better person ako. So, maybe other people, pag binabash na, isipin nila na, okay, binabash ako, magka-cry ako. Hindi ako ganon. Very nakakatuwa lang siya talaga na I have these people and those people talaga na negative in life. But I hope and I pray that these people will also find their places. Magsalita ka, sir, parang napaka-veterano pagdating sa agrikultura. Yes, I talaga. mean, sa yung advocacy, Apo. sa, yun nga, youth in agriculture. Pero Yes, ma'am. ilang taon pa lang ka, sir, ngayon? 23. 23, kaka-23 Pero ko na. yun, parang gabi ng experience. Yes. Punong-puno ng experience. So, nung nanalo kayo, sir, ano yung una nyong naramdaman? Ayun. Una ko naramdaman, actually, yung unang reaction ko, ganun ako, ma'am. Like, sabi ko, Parang Miss Universe. oo. Tapos, like, di ko siya in-expect. Di ako nag-expect. Kabadong-kabado na ako nung nagpapasok pa kami, tinatawag kami. Isa-isa kasi kami tatawagin. Pataas ng stage, i-recognize kami ng mga finalists. Tapos, di ko siya in-expect talaga, ma'am. Kasi, just to give you the background, 13 pa kami magkakalaban. Dalawa kaming estudyante. Most of our competitors, I mean, mga friends namin sa Watch doon, mga mga professionals na may engineer, may sariling business, may teacher, ganun na yung mga background nila. So, by level of living, ahead sila. Tapos, di ko alam ba't ako yung nanalo. Anong year pala kayo, sir, sa college nung nanalo kayo? Fourth year po. Fourth year na kayo. Fourth year, first sem. Di ko siya in-expect. Sabi ko, oh my God. Yun yung unang reaction ko. Tapos, tumakbo ako papunta kina Ma'am Tetchi. Ihinag ko sila. Tapos, I was crying so hard. Kasi sabi ko, grabe, di ko siya ini-expect. Kasi grabe yung effort namin, ma'am. Nandito kami sa ATI 1 week. In-house kami dito. Preparation. Natutulog kami 2 a.m., 3 a.m. Si Ma'am Gigi nandito pa. Chine-check ang mga papers namin one by one, word by word. Ganun po yung process na ginawa namin. Hindi lang pala, sir, yung dedication nyo, pati yung dedication ng mga tumulong sa inyo Yes po. para sa award na to. Pati si Ma'am Tetchi, di na umuwi. Kasi kailangan niya kaming tulungan, kailangan niya nandito siya. So, grabe yung preparation. Kaya yung na-feel ko talaga dun, umiyak talaga ako kasi worth it lahat ng pinut up na effort namin. From the documents, from the essay, from the content of the essay, lahat ng guidelines chinek namin kung meron ba kaming entry, everything. Kaya yung naramdaman ko doon, very shocked talaga ako. Hindi ko naramdaman na proud ako or whatever. Shocked talaga ako kasi di ko ini-expect. It's very unexpected. Maging pa lang siguro, sir, finalist pa lang doon. Kasi regional leader na kayo. Yes parang po. napakalaking napakalaking achievement niya na maging finalist sa national na event. Pero maging winner pa on a national level. Yes For po. sure, gabing kasiyahan. Yes. Lalong-lalo na, for sure, ang inyong papa, sir. Yes po. For sure. Ang masayang-masaya siya ngayon sa inyo. Sa mga achievement. Di ba, sir? Sabi niyo, Yes, ma'am. graduating na kayo sa June. Yes. Pero even before your graduation, ay napakarami ng achievement inside and outside your education. Yes Sir, po. So, sir, sa puntong ito ng iyong journey bilang youth advocate in agriculture, anong maipapayo mo sa ating mga kabataan upang sila'y mahikayat tulad mo na mag-engage din sa agriculture? Ayun. Lagi kong sinasabi yung quote na to. Actually, yung quote na to, gusto ko pag namatay ako, yun ang ika-quote sa akin ng ng mga tao.
Ilang speaking engagement na yung sinasabi ko, pero lagi ko ito sinasabi. To give a background of the quote, sa lahat na nangyari sa Pilipinas, we have the anomalies in the government, flood control projects, na hanggang ngayon unresolved, underfunded education, mga budget cuts sa iba't ibang institusyon ng Pilipinas at iba't ibang departamento, as well as yung economics natin ngayon, inflation rate and everything, napakaraming problema. By that, sa lahat ng mga nakikita natin problema, nakakapagod ng mahalin ng Pilipinas. Na parang halos sabihin mo, may ibang bansa na lang ako kasi abo ko na. Nakakapagod ng mahalin ng Pilipinas. Pero I want to tell our young people, especially every Filipino people, na mas nakakapagod siguro makita ang Pilipinas na nahihirapan tas wala tayong ginagawa. 'Di ba? Kasi you're seeing the problem, but what you are doing with the problem, tinitingnan mo lang, nagpo-post or whatever. So, parang by that, habang nakikita mo yung problema, dapat you do something. Sinasabi ko palagi na kailangan mo napakasimple lang ng role natin bilang kabataan. Una, kailangan mo makialam. Pag sinabi natin makialam, you go with the right information. Ang Facebook ngayon, it has a great platform para mag-spread ng fake news. So, kailangan mo makialam in the right information, in the right people, in the right sites, para alam mo kung ano totoong nangyayari. Kasi minsan, yung fluidity ng online world, nababago na siya. Like, a content can be buy by someone or whatever, 'di ba? Kaya makikita natin na kayang i-monopolize ang information. Kaya kailangan mo makialam talaga kung anong totoong information. And pangalawa, napakasimple lang din, kailangan natin makibaka. Hindi yung luksong baka or whatever. Kailangan mo makibaka. It's because kailangan mo mag-join sa mga tao na they have their advocacies in life. Siguro po kung hindi ako naging part ng 4-H, di ko makikita kung ano yung dapat kong ipaglaban or kung saan ako makikibaka. Ngayon, siguro I'm proud na nakikibaka ako sa agriculture. Diba? So, currently, we're proposing city ordinances in our city. So, we have our first city ordinance na currently on check in our city. And we are planning to institutionalize 4-H Club in the province of Albay. So, that's our plan in the legal policies and frameworks na ginagawa namin ngayon in our city and the province. So, doon, feeling ko, nakikibaka ako. Kasi, parang sabi ng friend ko, si Esto, if makikita to ni Esto, sabi niya, we are making miracles. Kasi napaka-imposible, 'di ba? So, we're making here the miracles as young individuals. And also po, siguro pangatlo na kailangan natin gawin is kailangan natin gamitin ang ating boses or we have to use our voices or claim our spaces. Kasi napakarami nangyayari, tapos wala tayong sinasabi, hindi tayo nag-iingay. Kasi habang tumatahimik tayo sa mga nangyayari sa mundo or sa Pilipinas, mas lalong lumalala yung problema. 'Di ba? Although sinasabi ng ibang tao, silence is the best option when there are problems. No. But it's not. Sabi sa psychology, may psychology pang gano'n. You have to speak it up. If may problema ka, sabihin mo na siya ng sabihin, i-share sa mga tao para at least mabawasan siya. Diba po So, sabi nila, if you're silent, parang you're siding with the oppressor. yes. Parang hanggang sa mag-explode ka, di patay ka na. Chares, joke lang. Tapos ayun, parang kailangan mo lang din talaga yun, makiboses ka, you use your voices. And then, finally, gusto ko rin ng mga kabataan, I don't want you to copy what I've done in the community kasi we have our own goals or pathways in life. I want people or particularly young individuals to always remember na napakasimple lang naman para mabago ang mundo. It only take courage to change the world. Courage lang naman to try even nahihirapan ka. Courage to try even umiiyak ka na kasi naranasan ko po yun. Courage to try even wala nang pag-asa or whatever. Or courage to still stand kahit may mga sugat ka na. Kasi yung courage kasi yun yung isa sa mga values na meron ako. I always have the courage to try. I always have the courage to stand up, to voice out, even alam ko mapapahamak ako. Kasi yun na lang yung way ko habang nabubuhay ako to let people know that courage is something powerful. Kaya if you want to change the world, you just have to have courage within yourself. Believe in yourself na kaya mo. Start it with small community. You go with a city, province, and particularly you can go with the nationwide. And I think if you do that, you retain courage in yourself. You can be able to change your life and you change other people's life, and you will
the group of people you are in can change the world. So yun po yung lagi kong sinasabi sa mga tao. Yan, sir, Miss parang Universe. Miss Universe na kayo. Miss Universe 2026. Yes, po. Yan, sir, parang parang very kayo, inspirational kayo, inspirational speaker na kayo. Yes, po. Ayan. Parang hindi na to sa parang hindi sa inyo, sir, applicable na sabi nila na you do your own little ways. Kasi, sir, yung ginagawa nyo, yung impact niya ay, yun nga sasagot ko kanina, sir, hindi lang siya pang individual, kundi, pang community Yes, yung po. ginagawa. Hindi kayo, sir, nagiging selfish sa mga naiisip nyo. You always try and do na Yes, makatulong sa community, lalong-lalo na sa mga kabataan. Yes. Di ba po? So, ayan po. Maraming salamat, sir, sa mga follower natin ng ating podcast at sa buong pwersa ng ATI Bicol, headed by our Center Director, Dr. Joey A. Belarmino. Of course, ang 4-H Club, ISS. Ito po ang inyong lingkod, Ate Tinay Jos Mabalos Bicolandia. Thank you so much po. Sa bawat bukirin, may bagong pag-asa. Binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay, ating kaugnay. Para sa magsasaka't kabataan, may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay. Sa agrikultura, tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama. Para sa masaganang Bicol